Sagit, paano kung nahulog ka? Lasing ka pa naman. Inis na sabi ko sa kanya. Ang ganda mo. Mas nabubuhay pang kaibigan ko down there kapag ikaw nasa malapit. Yung asawa ko kahit nakahubad na sa harapan ko wala man lang akong maramdaman. Pero ikaw, kahit wala kang ginagawin naaakit mo na ako. Mahabang pahayag niya sa akin habang mapupungay ang mga mata. Nagulat naman ako sa mga tinura niya. Hindi ako makapaniwala na sinabi niya iyon. Parang tumalo ng puso ko pero habang naiisip ko na may asawa siya, bigla na lang na may kumirot sa puso ko. Umuwi ka na, Nathan. Umuwi ka na sa asawa mo. Sabi ko sa kanya. No, ito lang ako. Sagot niya sa akin. Please, Nathan. Umuwi ka na, inaantok na ako. Saad ko sa kanya. Ano ba tong ginagawa mo sa akin? Bigla niyang tanong sa akin. Nathan, makinig ka sa akin. Umuwi ka na, please. Magpapahinga na ako. Nakikiusap na ako sa kanya. I can't drive. Sagot niya sa akin. Bigla naman ako nakonsensya dahil alam ko na hindi na nito kayang mag-drive. Kahit ayoko may hinila ko siyang papasok sa silid na bakante dito sa ibaba. Pagpasok namin, hinila niya ako papunta sa kama. Sabay kaming bumagsak at niyakap niya ako. Ako mga alis na sana ako'y mahigpit ang pagkakayapos niya sa akin at narinig ko na ang may hina niyang mga hilik. Napabuntong hininga na lang ako at hiniyaan ko siya. Nagising ako ng umaga ay wala na siya sa tabi ko. Nakita ko na lang ang note sa ibabaw ng table ko. Thank you, babe. Basa ko sa nakasulat doon. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko. Babe din kasi ang tawag sa akin ng namayapa kong asawa. Paano kung hindi pa talaga patay ang asawa ko? Bigla na lang iyong sumagi sa isipan ko. Posible kaya? Posible kayang siya si Nathan? Posible kayang bumalik siya sa amin? Pero paano ang asawa niya? Third person's POV. Hindi maintindihan ni Nathan ang nararamdaman niya tuwing nasa malapit sa Sasha. Wala pa itong ginagawin na aakit na siya. Samantala sa sarili nitong asawa hindi naman ito nakakaramdam ng init ng katawan. Maagang nagising si Nathan at mabilis na nilisan ang bahay ni Sasha. Hindi na nito inabala pang tingnan ang itsura ng bahay dahil sa pagmamadali niya. Ngayon kasi ang flight niya pabalik sa Cebu. Nang-miss na nito si Jason. Mahal na mahal ni Nathan ang anak. Mawala man ang lahat sa kanya ay wag lang ang kanyang anak. Habang nasa aeroplano siya ay umidlip muna siya dahil medyo sumasakit ang ulo niya. Nang makalapag na siya sa Cebu, nagmamaneho na itong pauwi sa bahay nila. Nang makarating ito ay nadatnan niya ang asawa niya na pinapalo nitong anak nila. What the hell's going on here? Sigaw ni Nathan sa asawa niya. Welcome home, love. I miss you. Sad ng asawa nito at akbasa na nitong yayakapin si Nathan pero mabilis itong umiwas at dinaluhan ng anak na ngayon ay umiiyak. Are you okay, son? Tanong ni Nathan sa anak niya. I'm okay, Daddy. Sagot ni Jason sa kanyang daddy. I have a lot of pasalubong. Masayang sabi ni Nathan sa anak. Wow, really, Daddy? Thank you, Daddy. Masayang pasasalamat ng bata kasabay noon ang pagyakap niya sa kanyang daddy. Samantala sa isang tabi galit na galit ang asawa ni Nathan. Pakiramdam nito ay ang anak lang nila ang importante sa asawa niya. How about me, love? Paglalambing nito kay Nathan. You have money. You can buy anything you want. Parang balawala na sagot nito. Pilit na pinapakalma ng babae ang sarili niya. Halos umusok ang ilong nito sa galit. Hindi ito pinansin ni Nathan at umakyat ito sa silid nila. Sumunod naman sa kanya ang babae. Pagkapasok nila ay kaagad na hinalikan ng babae si Nathan. I miss you, love. Saan dito habang patuloy na hinahalikan si Nathan? Kiss me back. Utos dito kay Nathan pero parang tuod lang na nakatayo si Nathan dahil wala man lang siyang maramdaman na pananabik. Hindi kagaya kapag nasa malapit lang si Sasha. Tell me, may babae ka ba? Kailan mo ba ako pagbibigyan, Nathan? It's almost 4 fucking years. Pero hanggang ngayon di mo pa rin ako ginagalaw. Galit na sabi nito sa asawa niya. I'm tired. Tanging sagot ni Nathan dito. Kailan ka ba hindi pagod? Lagi ka nilang pagod. Asawa pa bang tingin mo sa akin? Tanong nito kay Nathan. Hindi ito pinansin ni Nathan at pumasok ito sa loob ng banyo para maligo. Napahawak na naman ito sa kanyang ulo dahil nakaramdam na naman ito ng kirot.
Nagbaba dito sa botob hanggang sa hindi nito namalaya na nakatulog na pala ito. Daryl ko, mahal kita. Kahit na anong mangyari, ikaw lang. Ikaw lang ang Daryl ng buhay ko. Prof kong masungit. Napadilat bigla si Nathan dahil pakiramdam niya may bumulong sa tenga niya. Nakatulog pala siya. Mabilis siyang nagbanlaw at humiga sa tabi ng asawa na ngayon ay natutulog na. Alam nito na mali pero hindi nito maiwasang hindi isipin si Sasha. Simula noong may nangyari sa pagitan nilang dalawa ay hinahanap-hanap na ito kaagad ni Nathan. Maagang gumising si Nathan para pumasok sa trabaho. Sa susunod na araw ay babalik ulit ito sa Maynila. Nasasabik ulit itong makita ang babaeng gumugulo sa buhay niya. Balak din niyang isama ang anak niya dahil kapag naiwan dito ay hindi niya alam kung anong ginagawa ng asawa nito tuwing wala siya. Jason, do you wanna come with me? Tanong nito sa anak. Where po, Daddy? Tanong ng batang si Jason sa kanyang ama. In Manila. Sagot naman ni Nathan sa bata. Wow, really, Daddy? Makikita ko po ba doon si Miss Sasha? Tanong ng bata kay Nathan. Of course, baby. Can you keep it as a secret? Tanong nito sa kanyang anak. Of course, Daddy. I like her po kaya quiet lang po ako. She's super nice po and also pretty. Masayang sagot ng bata. Napangiti naman si Nathan sa naging sagot sa kanya ng anak. Isinama kasi niya ang kanyang anak sa opisina niya. Gabi na at biglaan na naging desisyon ni Nathan na bumalik na sa Maynila. Mabilis lang ang naging biyahe ng mga ito at tumuloy sila sa isang hotel malapit sa Rodriguez Building. Kinabukasan ay gumawa ng eksena ang dalawa para makapunta si Sasha sa kanila. Hello, Miss Sasha. Can you help me? My dad is sick. Sabi nito kay Sasha sa kabilang linya. Hello, Jason. You can call your mom. Sagot ni Sasha sa kabilang linya. My mom isn't here po. We're here in Manila po. Ganun ba? Okay, pupuntahan ko kayo. Nasaan ba kayo ngayon? Nag-aalala ang tanong ni Sasha. Pagkatapos sabihin ng bata kay Sasha ang address ng tinutuluyan nilang hotel, ay mabilis na pumunta doon si Sasha. Kailangan ito lumiban sa trabaho, mapuntahan lang ang dalawa. Naawa kasi ito sa bata kaya mabilis itong pumunta. Pagpasok ni Sasha ay nagulat siya dahil maraming rose petals sa sahig at may isang mesa na puno ng pagkain. Akala ko ba may sakit ka? Nagtatakang tanong ni Sasha kay Nathan. Sorry if we lied to you. Gusto ko lang makita ni Jason. Sagot ni Nathan kay Sasha. Biglang nalusaw ang inis sa puso ni Sasha sa nalaman niya. Mabilis na lumapit kay Sasha ang bata at niyakap siya nito. Sasha's POV. Nag-alala ako nang malaman ko na may sakit si Nathan. Pero nainis ako dahil nagsinungaling lang pala ito at tinamay pa ang bata sa kalokohan niya. Pero nawala ang lahat ng inis ko nang yakapin ako ni Jason. Kapag nakikita ko siya ay lagi ko naalala si Jason dahil magkahawig sila. O mas magandang sabihin na magkamuka. Dahil na rin siguro kahawig ni Daryl ang mga anak ko. Bakit niyo pala ito ginagawa? Tanong ko sa kanila. Gusto ko kasi makita ni Jason. Sagot sa akin ni Nathan. Bakit hindi niyo kasama ang asawa mo? Tanong ko naman sa kanya. Kumain na muna tayo, baka lumamig na ito. Sagot niya sa akin at hindi sinagot ang tanong ko. Mukhang ayaw niyang pag-usapan namin ang asawa niya. Wala naman akong pagtutol dahil hindi maganda na pinaghihintay ang pagkain. Masaya ako habang inasikaso ko si Jason. Pakiramdam ko'y parang anak ko na din siya. Pagkatapos namin kumain ay nakatulog si Jason dahil inaantok na daw ito. Tahimik lang ako at ganun din si Nathan. Nasa tabi ko ang bata at tinatapik-tapik ko ang likod nito. Nathan, kailangan ko na umuwi. Paalam ko sa kanya dahil paggabi na. Ihatid na kita. Huwag na, walang kasama dito si Jason. Sagot ko sa kanya. Okay, sige. Sagot niya sa akin. Kasalukuyan ako nag-aayos ng bag ko nang biglang may humila sa buhok ko. Kaga kang malandi ka! Sinasabi ko na nga ba na may babae ang asawa ko? Sigaw na isang babae. Galit na galit ito sa akin habang hinihila ang buhok ko. Hindi ko napaghandaan ang ginawa niya kaya hindi ako makalaban sa kanya. Bitawan mo siya ngayon din! Dumagundong ang boses ni Nathan sa buong paligid kasabay noon ang pagbitaw ng babae sa buhok ko. Doon pa lang ako nakakuha ng pagkakataon para tingnan ang asawa ni Nathan. Lumingon ako at nagulat ako sa nakita ko. Ikaw?
Halos matulos ako sa kinatatayuan ko nang makita ko kung sino ang nasa harapan ko ngayon. Max, hindi makapaniwalang bulalas ko. Ikaw ang asawa ni Nathan? Tanong ko sa kanya. Bigla itong namutla at parang hindi makapaniwala na nakikita niya ako ngayon. Sasha, nauutal na bigkas niya sa pangalan ko. Si Nathan nga ba siya? O si Daryl? Matapang na tanong ko sa kanya. Siya si Nathan at patay na si Daryl. Hindi siya asawa mo. Sigaw niya sa akin bigla. Tumingin ako kay Nathan na ngayon nakatingin lang sa akin na parang hindi alam ang nangyayari. Sigurado ka bang hindi siyang asawa ko? Ang asawa na sinasabi mong sayo? Kaya ba nawala ka dahil kasama mong asawa ko? Nasaan si Aryan? Kasabot mo din ba siya? Hindi ko mapigilan ang emosyon ko. Umaho na ang galit sa puso ko. Handa mo bang patunayan na hindi siya si Daryl sa akin? Tanong ko ulit sa kanya. Nakita ko ang pagkabalisa niya. Mabilis itong lumapit kay Nathan at hinihilan niyang palabas pero nakatayo pa din si Nathan at nakatingin lang sa akin. Hindi ko na mapigilan ang emosyon ko at mumuhos na ang mga luha ko. Naghahalo ang galit at takot sa puso ko. Paano kung siya si Daryl? Paano kung hindi na ako ang mahal niya? Paano siyang babalik kung may anak na sila? Nathan, let's go! Bakit ba ayaw mo pang umalis dito? Sigaw ni Max kay Nathan. Hinihila nito si Nathan pero nakatayo lang ito. Bigla namang nagising si Jason at umiyak ito. Tumakbo itong papunta sa akin na parang natatakot kay Max. Mabilis na lumapit sa akin si Max at pilit na hinihila ang anak niya na ngayon nagtatago sa likuran ko. Jason! Let's go home! Tumingin ako kay Max at umiwas ito ng tingin sa akin. Sino ba talaga siya, Max? Siya ba si Daryl? Tanong ko ulit sa kanya. Hindi! Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na hindi? Hindi! Hindi siyang asawa mo dahil asawa ko siya! Akin lang siya! Sigaw niya sa akin kasabay ng paghila niya ulit sa buhok ko. Ikaw ang kabit niya! Dahil baka mukha siya ni Daryl kaya pumatol ka kahit na alam mong makakasira ka ng pamilya! Malandi ka! Isa ka lang kabit! Sigaw niya sa akin. Pilit kong inaalis ang kamay niya sa buhok ko. Kinalmot din niya ang braso ko kaya naramdaman ko ang hapdi. Bitawan mo siya! Dumagundong ang boses ni Dylan na ngayon nasa pintuan. Nang bitawan ako ni Max ay mabilis akong tumakbot yumakap kay Dylan. Are you okay? Nag-aalalang tanong sa akin ni Dylan. Dylan, si Daryl. Alam kong siya si Daryl. Buhay ang asawa ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya, kaya tumingin ito sa pwesto ni Nathan. Kuya! Hindi makapaniwalang sabi ni Dylan habang nakatingin ngayon kay Nathan, nakasalukuyang nakahawak sa ulo niya. Nathan, okay ka lang ba? Tanong ni Max dito. Nathan? Max? Naguguluhang tawag ni Dylan sa pangalan ng dalawa. Ang sakit! Aray! Biglang sigaw ni Nathan kaya kumalas ako sa pagkakayakap kay Dylan at mabilis ko siyang dinaluhan. Okay ka lang ba? Saan ang masakit? Tanong ko dito. Lumayo ka sa asawa ko! Sigaw sa akin ni Max at itinulak ako. Ikaw ang umalis dyan dahil siya si Daryl at ako ang asawa niya. Itinulak ko ito. Dylan, tulungan mo ako. Dali natin siya sa ospital. Saad ko kay Dylan. Mabilis naman itong lumapit sa amin at inalayan niya sa Nathan na ngayon dumadaing na sa sakit ng ulo niya. Mabilis naman siyang isinakay sa kotse. Habang paalis na kami naalala ko si Jason. Dylan, si Jason. Naiwan. Babalikan ko siya. Sabi ko kay Dylan. Who's Jason? Nagtatakang tanong nito sa akin. Anak nila na Max. Mauna ka na babalikan ko siya. Baka anong gawin sa kanya ni Max dahil natatakot ito kanina. Sabi ko at mabilis akong lumabas sa kotse at umakyat sa room nila Nathan pero wala na doon si Jason. Jason! Nasaan ka? Jason! Patuloy ako sa pagbukas sa mga pintuan. Baka nandoon lang ito pero wala siya. Napaupo akong bigla dahil paano kung saktan niyang anak nila. Nakita ko ang takot ni Jason kanina. Mabilis akong lumabas at pumunta sa ospital. Sobrang kinakabahan ako. Paano kung siya nga si Daryl? Natatakot ako sa posibilidad na baka anak nila ni Maxima si Jason. Naawa ko kay Jason pero paano ang mga anak ko? Ako ang legal na asawa dahil kasal kami.
Ayoko muna mag-isip ng mga hindi magandang mangyayari. Pagkarating ko sa ospital ay mabilis kong hinanap ang room ni Nathan. Miss, ano pong room number ni Nathan Lopez? Tanong ko sa nurse. Ma'am, wala pong Nathan Lopez dito. Sagot niya sa akin. Daryl Robles, meron po ba? Tanong ko dito. Room 37 po. Sagot niya sa akin. Thank you, miss. Mabilis kong hinanap ang room niya. Pagpasok ay nakaupo lang sa kama si Nathan habang nasa tabi niya si Dylan. Naglakad akong palapit sa kanila. Kamusta ang pakiramdam mo? Parang naiiyak na tanong ko sa kanya. Okay lang siya. Sagot sa akin ni Dylan. Magsasagawa ng DNA test para malaman kung siya ba talaga si kuya. Dagdag pa na sabi ni Dylan. Where's my son? Tanong ni Nathan sa akin. Wala na siya sa... Fuck! Napayo ko naman ako dahil alam ko na kasalanan ko. Bakit hindi ko man lang naalala ang bata? Sorry. Sabi ko kay Nathan. Bakit ka nagsasorry sa kanya? Hindi mo naman yun kasalanan. Biglang sabi ni Dylan. Alam ko na naiinis si Dylan. Base na din sa uri ng pananalita niya. Tumayo si Dylan at hinawakan ng kamay ko. Umuwi na tayo. Yaya niya sa akin. Pero paano siya? Tanong ko kay Dylan. Kaya niya sarili niya. Saka may asawa naman ay yan na mag-aalaga sa kanya. Sagot sa akin ni Dylan. Nang tumingin ako kay Nathan, nakita ko ang pagdilim ng anyo niya. Nakatingin ito sa kamay ko na hawak ni Dylan kaya mabilis kong kinalas ang kamay ko. Pakiramdam ko kasi siya si Daryl ko dahil ganoon din ito kapag nagseselos sa akin. Nathan, aalis na kami. Paalam ko sa kanya. Can you stay here? Mahinahon na tanong niya sa akin. Tumingin ako kay Dylan na ngayon nakakunot na ang noo. No. Mabilis na sagot ni Dylan. I'm not talking to you. Malamig ang tingin na ipinukol ni Nathan kay Dylan. Bakit hindi natin tanongin sa Sasha? Confident na sabi pa ni Dylan. Tumingin ito sa akin. Alam ko na mali ito pero nais kong manatili sa tabi ni Nathan. Kahit ngayon lang habang hinihintay ang result ng mga test na ginawa sa kanya. Dylan, mauna ka na muna. Kung okay lang, ikaw na muna bahala sa mga bata. Uuwi din ako mamaya. Sorry pero kahit ngayon lang pagbigyan mo sana ako. Okay, tumawag ka kapag may problema. Saan niya sabay halik sa pisngi ko at lumabas na. Kami na lang dalawa ni Nathan ang naiwan at naging tahimik ang paligid. Nanatili ako sa kinatatayuan ko. Tumayo naman si Nathan at naglakad papunta sa direksyon ko. Pero nilagpasan niya ako at nilock niya ang pintuan. Mabilis ang mga naging pangyayari dahil bigla na lang niya akong kinabig at hinalikan sa labi. Banayad at puno ng pag-iingat. Hindi ko napigilan ang mga luha ko. Pakiramdam ko ay siyang asawa ko. Ang Daryl ng buhay ko. Napaungol na ako dahil nagiging mapusok na si Nathan. Nagiging malikot na rin ang kamay niya. Binuhat niya ako at panahihimas niya sa hita ko. At dahil nakasuot ako ng skirt, ay malaya ang kamay niya na nahawakan ng balat ko doon. Biglang nabuhay ang init sa loob ko. Bumaba na ang halik niya sa leeg ko hanggang sa hinalikan niya ang balat ko doon. You're only mine. Akin ka lang. Bulong niya sa tenga ko. Pero hindi pa natin alam kung ikaw ba si Daryl o si Nathan ka talaga. Sagot ko naman sa kanya. I don't care. Basta akin ka lang. Nagsiselos ako kapag may ibang lalaking umahawak sa'yo. Anya sa akin. Tumingin ako sa kanya at nakatingin siya sa akin na mapungay ang kanyang mga mata. Walang pinagkaiba ang mga mata niya sa mata ng asawa ko. Pinagmasdan ko siya hanggang sa dumako ang tingin ko sa labi niya. Unti-unti kong inilapit ang labi ko sa labi niya. Ako na ang unang humalik sa kanya. Oh, Sasha, you're driving me crazy. I want you now. Nangaakit ang bulong niya sa pagitan ng halikan namin. Sinagot ko siya na isang mapusok na halik. Mabilis ang bawat kilos niya dahil natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakadapa sa hospital bed at inaangkin niya. Pinipigilan ko ang sarili ko na makalikha ng ingay dahil baka marinig kami sa labas. Malakas ang pakiramdam ko na siyang asawa ko. Ramdam ko sa paraan ng pag-angkin niya sa akin. Hindi pa kami umabot ng 5 minutes ay nakaraos na kaming pareho. Ganito kaming kasabik pareho. Hindi pa sana ito titigil pero binulabog kami ng malakas na katok. Mabilis akong pumasok sa loob ng CR para ayusin ang sarili ko. Habang nasa loob ako ng CR ay naririnig ko ang boses ni Max na galit kay Nathan.
Lumabas ako. Hindi ko kailangan magtago dahil kapag napatunayan ko na asawa ko si Nathan at may kinalaman siya sa nangyari kay Daryl, ay malalagot siya sa akin. Paglabas ko ay agad ako nakita ni Max. Ang kapal na mukha mong kabit ka! Anong ginagawa mo dito? Galit na sigaw niya sa akin. Tiningnan ko lang siya ng seryoso. Hindi ako pwedeng maging mahina sa harapan niya. Pwede ba, Max? Tumigil ka na! Saway sa kanya ni Daryl. Ayoko na siyang tawagin na Nathan. Bakit mo siya pinagtatanggol? Kabit mo ba siya? Tanong niya kay Daryl. Hindi nito sinagot si Max. Mabilis naman lumapit sa akin si Max at nang akmang sasampalin niya ako ay inunahan ko na siya. How dare you to slap my face? Walang iya kang kabit ka! Galit na bulalas niya at susugurin niya ako pero sinampal ko siya ulit. Hindi lang isang beses kundi umabot ako ng 4. Ngayon lang ako nanakit ng iba. Hindi ko na kasi mapigilan ang sarili kong galit sa kakatawag niya sa akin ng kabit. Dahil kung may kabit man sa amin dalawa siya yun at hindi ako. Lumapit ako sa kanya at binulungan ko siya. Gusto mo malaman kung bakit ako nandito? Gusto mo bang idetalye ko sa'yo kung gaano kasarap ang ginawa namin? Kasi ako, tumirik talaga ang mga mata ko. Pwede mong itanong sa asawa mo kuno. Asawa mo ba talaga? O asawa ko? May diin na tanong ko sa kanya sa huli. Tumingin ito sa akin ng masama. Pagsisisihan mo to. Umuwi na tayo, Nathan. Sabi nito, sabay hila kay Daryl. Umuwi ka na. Kasama ko si Sasha. Sagot sa kanya ni Nathan. Bakit siyang kasama mo? Ako ang asawa mo. Ako lang. Bakit ba mas pinipili mo pang kabit mo? Don't tell me na naniniwala ka sa babaeng ito. Hindi ikaw si Daryl. Hindi. Dahil ikaw si Nathan. At ako ang asawa mo. Galit na sigaw nito kay Daryl. Hintay na lang natin ang DNA test. At kapag napatunayan ko na ako, si Daryl, malalagot ka sa akin. Puno ng pagbabanta na sabi nito kay Max. Sige, kahit ilan pang DNA ang gawin mo, ikaw si Nathan at hindi si Daryl. Matapang na sabi nito. At kapag pinili mo ngayon na sumama sa babae mo, hindi mo na makikita ang anak mo. Ang pinakamamahal mong si Jason. Nakangising sabi nito kay Daryl. Biglang may kumirot sa loob ng puso ko. Bakit pati ang bata ay isinali niya dito? Nang tumingin ako kay Daryl, ay madilim ang anyo dito at nagtatagis ang bagang niya. Kaya alam ko na galit na ito ngayon. Don't you dare na isali dito ang anak ko! May diin na sabi ni Daryl. Anak ko din siya. Okay naman tayo, di ba? Pero sinira lang ng babaeng ito. Tapos ngayon sa kanya ka pa sasama? Kung yan ang gusto mo, sige. Pero hindi mo na makikita ang anak mo. Matapang na sabi ni Max at mabilis na lumabas sa silid. Tumingin ako kay Daryl na napahilamos sa mukha niya. Lumapit ako sa kanya. Sundin mo na siya. Utos ko sa kanya. Pero isipin mo si Jason. Tumulo ang luha ko habang sinasabi ko yun sa kanya. Lumapit ito sa akin at tinalikan ako sa labi. I will fix this. Promise. Sabi niya bago lumabas sa silid para habulin si Max. Napaupo naman ako sa sahig dahil biglang nanlambot ang mga tuhod ko at sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Ito yung kinatatakutan ko. Kapag napatunayan ko na siya si Daryl, paano ang anak nila? Paano si Jason? Hindi ko kaya na nasasaktan siya. Mas pipiliin ko na hindi na lang makilala ng mga anak ko ang daddy nila dahil sila ay sanay na walang daddy pero si Jason, nasanay ito na nandyan ang daddy niya. Ngayon pa lang ay parang sinasaksak na ang puso ko sa sakit. Inayos ko ang sarili ko at lumabas sa ospital para umuwi na. Pakiramdam ko'y pagod na pagod ako pero kailangan kong isipin ang kambal. Sila ang kayamanan na meron ako. Kakayanin ko ito at umaasa ako na magiging okay din ang lahat. Kailangan ko lang maghintay. Hintayin ang DNA test na mapatunayan ko na siya si Daryl ko. Third person's POV. Mabilis na hinabol ni Nathan si Max. Sa totoo lang gulong-gulo ng isipan ni Nathan sa mga nangyayari. Sumasakit lang ang ulo niya tuwing pilit niyang inaalala kung siya ba ang Daryl na sinasabi nila. May kung ano sa loob niya na naniniwala na siya nga si Daryl. Alam ni Nathan na espesyal sa Sasha sa puso niya. Na tuwing nasa malapit ito ay sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Max, we need to talk. Sabi ni Nathan sa asawa niya. Wala tayong dapat na pag-usapan, Nathan. You cannot change the fact that you cheated on me. Hindi ba ako sapat sa'yo?
I give you everything, tapos ano? Lulukuhin mo lang ako. Sabihin mo hindi ka naniniwala sa kanya, di ba? I'm your wife. Sa akin ka sana maniwala. Umiiyak na sabi ni Max kay Nathan. I know you're lying to me. Sabihin mo ng totoo. Ako ba si Daryl? Tanong ni Nathan kay Max. No! You are Nathan and not Daryl. You will never be Daryl. Hindi ko si Daryl. Hindi. Dahil ikaw ang asawa ko. Kapag napatunayan ako si Daryl, magbabayad ka. Tandaan mo yan. May pagbabanta na sa boses ni Nathan. Mabilis na binuhat ni Nathan ang anak nilang si Jason. Sumunod naman si Max sa kanila habang umiiyak. Don't do this, please. Umukunin sa akin ang anak ko, please, Nathan. Hinihila nito si Jason pero umiiyak ang bata at ayaw niyang pumunta kay Max. I'm sorry, but we need to go now. Kalmadong sabi ni Nathan bago pumasok sa kotse niya. Hindi niya nais na maiwan kay Max ang anak niya. Nathan, please! Sigaw ni Max sa labas pero hindi ito pinansin ni Nathan. Ang buong atensyon niya ay nasa anak lang niya. Are you okay, son? Tanong ni Nathan sa anak niya. Nag-aalala. Yes, Daddy. Where are we going, Dad? Tanong ni Jason sa daddy niya. Where do you wanna go? Tanong ni Nathan sa kanyang anak. Can we go to Mommy, Sasha? Nagulat si Nathan sa naging sagot ng anak niya sa kanya. Mommy? Hindi makapaniwalang pag-uulit ni Nathan sa sinabi ng kanyang anak. I love her, Daddy. I want her to be my mommy. Sagot ng bata na kinagulat naman ni Nathan. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Okay, pupunta tayo sa kanila. Nakangiting sabi ni Nathan sa anak niya. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bahay nila, Sasha. Nahihiya man si Nathan pero para sa anak niya ay pupunta pa rin sila dito. Sir Daryl! Bulalas tayo isang matandang babae. Diyos ko, buhay ka nga! Sandali po tatawagin ko si Sasha. Mabilis itong pumasok sa loob ng bahay para tawagin si Sasha. Lumabas sa pintuan si Sasha kasama ang dalawang bata na kamukhang-kamukha ni Jason. Daddy! Daddy! Umiiyak na sabi ng batang babae. Mabilis itong lumapit kay Nathan at niyakap nito ang binti niya. Jason, listen to mommy. Just stop. Pinigilan ni Nathan sa Sasha na nagsalita. Mabilis nitong binuhat ang batang babae. Hindi niya alam pero bigla na lang siyang naiyak. Sobrang saya ng puso ni Nathan. Hindi niya maintindihan na sarili niya pero ang gaan ng loob niya sa kambal. Hi kiddo, what's your name? Tanong ni Nathan kay Jason. Jason po. Sagot ng bata kay Nathan. Binuhat din niya ito. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanya pero mabilis niyang tinawid ang pagitan nila ni Sasha at hinalikan niya ito sa labi. Daryl ko, sana'y maalala mo kami. Ikaw talagang asawa ko at alam ko yun. Andam ko na ikaw talaga si Daryl. Umiiyak na sabi ni Sasha. Bukas malalaman natin ang result ng DNA. At kahit ako, umaasa ako na ikaw nga ang asawa ko. Sabi naman ni Nathan habang hinahalikan sa labi si Sasha. Binuhat nila ang tatlong bata at sabay-sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Sasha's POV. Nagulat ako dahil biglang dumating si Nathan at kasama niya si Jason. Sobrang saya ng puso ko. Alam ko na siya si Daryl at walang duda doon. Pagpasok namin sa loob ng bahay, nagulat siya noong nakita niya ang sarili niya sa mga larawan na nakasabit sa sala. Lahat kasi ng mga memories namin ay pinagawa kong frames para lagi ko siyang nakikita. You're right. Kamukhang-kamukha ko ng asawa mo. Saad niya sa akin. Alam ko na ikaw ang asawa ko. Sana bumalik ka na sa dati. Samantala, ang tatlong bata ay naglalaro na ngayon. Naisip ko paano kung anak ko rin si Jason. Pwede din kayang mag-DNA test para malaman ko. Magkahawig kasi talaga silang tatlo at kapag matagal mo siyang tititigan, ay talagang kamukha niya ang kambal. Paano kung buhay pang anak ko? Katunayan ay triplet sila pero namatay daw ang una kong iniluwal. At ngayon na nandito si Jason, ay biglang nabuhay ang pag-asa sa loob ko na posibleng buhay pa ang isa kong anak. Naramdaman ko na niyakap ako ni Nathan. Ipinatong niya ang baba niya sa balikat ko. Babe, bulong niya sa tenga ko. Mabilis ko siyang nilingon. Huwag mo ko tawagin ng ganyan. Baka hindi ikaw ang asawa ko. Sabi ko sa kanya.
Narinig ko siyang tumawa kaya napangiti na lang din ako. Kahit hindi pa natin alam ang resulta ng DNA test, alam ko na ikaw ang asawa ko. Bulong niya ulit sa tenga ko. Paano mong nasabi? Tanong ko sa kanya. Dahil sa'yo lang ito sumasaludo. Nakangising sabi niya, sabay din sa akin, sa pang-upo ko nang nasa pagitan ng mga hita niya. At kapag ikaw nga ang asawa ko, puputulin ko na lang yan kapag nalaman ko na may nangyayari sa inyo ng bruhang Max na iyon. Tinuring ko pa naman siyang kaibigan noon kahit na alam ko na may nakaraan kayo. Mahabang litanya ko sa kanya. Anong nakaraan namin? Kunot noon na tanong niya sa akin. Friends with benefits kayo. Mabilis na sagot ko sa kanya. Believe me, babe. Simula na magising ako'y wala pang nangyayari sa amin ni Max. Kaya naramdam mo naman siguro kung gaano katigang, diba? Nakangising sabi niya sa akin. Bakit ba yan ang pinag-uusapan natin? Tara na nga sapag at kumain na tayo. Alam kong nagugutom na ang mga bata dahil kanina pa sila naglalaro. Yaya ko na sa kanya. Tumawa naman ito. Hawak kaming pumunta sa kinaroroonan ng mga bata. Kiddos, it's time for dinner. Sabi nito sa mga bata. Can you please carry me, Daddy? Sabi ni Jaisal. Of course, baby. Nakangiti na itong sagot sa anak namin.